Hello mga Lodi, kamusta po kayo? Welcome po sa aking munting YouTube channel. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, makikita natin ang isang malaking gusali kung saan may kinakausap itong kapatid ni Park Kyun-tae sa kanyang cellphone. Noong nakaraang episode natin ay maalala na kung saan ay kinuha nitong bida natin ang bude na may laman na botilya at may lamang druga na kung saan ibibinte sana ng magkapatid. At dahil na doon ay naantala ang oras ng kanilang pagbibinte kaya nagalit itong taong bibili sana sa kanila. Dahil nga sa sobrang galit nito ay sinigawan nito ang nakakatandang kapatid ni Park Kyun-tae. Humingi naman agad ito ng patawad dahil meron lang kunti problema at nangangako ito hindi na mauulit muli at agad nitong tatawagan kapag maaayos na ang problema. Pagkababa ng tawag ay agad naman bumago ang ekspresyon ng babae na makikita natin na sobrang nagagalit ito sa kanyang kausap. Sinabi pa nito na sana mabulok na lang sa impyerno itong kanyang kausap. Nang bigla itong napalingon dahil merong mga taong dumating at ito pala si Park Kyun-tae at kasama niya si Hyung at isa pang pulis ngunit dahil hindi nito agad nakilala ang mga kasama ng kanyang kapatid at muntik na sana nitong masabi habang nagtatanong kung nabawi na ba nito ang bude sa bida natin. Sumagot naman itong si Park Kyun-tae sa kanyang kapatid na, "Wala na, nabisto na tayo," habang kitang-kita natin ang mukha nito na bagbag dahil sa ginawa ng ating bida. Hindi naman makapaniwala itong kanyang kapatid at napatanong pa nga kung ano ba ang nangyayari. Agad naman sinabi ni Hyung na meron daw silang natanggap na ulat tungkol sa kanilang pagbibinte ng mga ipinagbabawal na druga. Nagmaang-maangan pa nga itong kapatid ni Park Kyun-tae na kung anong druga ba ang pinagsasabi nila dahil sa mga antigo lang ang kanilang mga ibinibinta. Dagdag pa nito na sila raw ay mga taong tapat at sumusunod sa mga batas. Napangisi na nga lang dito si Hyung habang ipinapakita ang botilya na may lamang druga bilang ebidensya. Sabay sabing bakit nga ba pare-pareho lamang ang mga sinasabi nilang mga criminal kapag sila ay nahuli na sa akto. Dagdag pa nga nitong si Hyung na alam nilang hindi lang ito ang ibinibinta at meron pang naruroon sa kanilang warehouse. Nagulat na nga itong kapatid ni Park Kyun-tae at napaisip kung paano ba nalaman nitong mga pulis ang tungkol sa kanilang warehouse na naruroon sa Gyeonggi-do. Ngunit napanatag naman ito dahil alam niyang lahat ng mga kwarto sa kanilang warehouse ay may kanya-kanyang mga password na kanyang inaktibo roon. Dahil sa napanatag itong hindi na mabubuksan ang mga kwarto ay lumabas na nga ang angas nitong hangal. Sabay sinabi nito kay Hyung na hindi ko alam ang mga pinagsasabi nyo at kapag wala kayong mga sapat na ebidensya ay huwag kayong basta-basta lang mag-akusa sa mga inosenteng tao, inosenti mo mukha mo haha. Hindi na nga nagpaawat itong hangal at sinabihan pa si Hyung na kahit pulis pa kayo ay wala kayong karapatan para makialam sa negosyo ng iba. Dahil nga sa mga sinabi nitong hangal ay nilabas na ni Hyung ang kanyang walkie-talkie at may nagsalita na nga sa kabilang linya na ang lahat na 6 na ang antigo ay nasuri na at lahat na ito ay naglalaman ng druga, habang ang kanyang bogbog na kapatid ay makikita na nga nating napaiyak na lang. Hindi naman makapaniwala itong si Hangal sa kanyang mga narinig at tinanong pa nga nito ang taong nasa kabilang linya ng walkie-talkie kung talaga bang nabuksan nila ang mga kwarto na iniimbaka ng mga antigo. Dagdag pa nga nito na imposibleng mabuksan ang mga kwarto dahil sa lahat ng iyon ay may iba't ibang mga password. Napangiti na lang itong si Hyung sabay sabing tama ka. Ngunit meron kaming paraan para mabuksan ang mga iyon. Dama po na nga tayo sa kabilang dako kung saan makikita natin itong bida natin na kasama nito ang mga pulis habang nasa loob sila ng warehouse. Napasabi itong kasamang pulis ng ating bida na meron pang isang kwartong imbaka na hindi pa nabubuksan kaya tumugon naman ito na ganun ba. Agad naman itong nilapitan ng ating bida at kanyang binuksan na ito. Napasabi na lang ang isang pulis na kanyang kasama na talagang namamangha sila sa ating bida dahil sa nabuksan nitong lahat ang mga kwarto na iniimbaka ng mga antigo. Nakangiti namang tumugon ang ating bida na meron lamang siyang magandang memorya kaya naalala niya lahat ng mga ito. At yun na nga naalala ng ating bida na ang kanyang memorya ay isa talaga sa kanyang mga natatanging kakayahan. At dahil nga dun sa kanyang kakayahan ay buong buhay na siyang ginamit ng hangal na si Park Kyun-ju. Noong nagtatrabaho pa nga ito sa warehouse ay talagang nahihirapan ito dahil sa lahat ng kwarto ay mayroong password. Noong mga oras na iyon ay hindi pa naman siya nagdududa ngunit naiinis ito sa iba't ibang password kaya kinabisado na niya lamang lahat ng ito. Kaya hindi na lamang ito makapaniwala na darating nga ang araw na maging kapaki-pakinabang ito sa kanya. Dagdag pa nito na umaayon talaga ang lahat sa kanyang mga plinano. Habang nakangiti ang ating bida sa likuran ay makikita naman natin ang pulis na nagagalit sa kanyang mga nakita. Dahil pala ito sa mga marami pang druga na kanilang nakita. Saad pa ng isang pulis na talagang napakabastos ng mga hangal na ito. Nagpasalamat naman dito ang pulis sa ating bida dahil sa tulong na kanyang nagawa. Tumugan naman ang bida natin na natutuwa siya dahil nakatulong ito sa kanila.
Ngunit may biglang naisip ito at humingi ng pabor sa mga pulis. Dumapo na nga tayo sa kabilang dako kung saan may kausap itong si Hyung na ang kanyang kausap pala ay ang pulis na kasama ng ating bida at sinabi pa nga nito na gusto itong makausap si Hyung. Habang makikita naman natin sa likuran na bitbit na ng mga pulis itong hangal na si Park Hyun-joo na nagsasabi pa na pakawalan daw nila ito. Nang nakausap na nga ni Hyung ang ating bida ay agad itong lumingon kay Park Hyun-joo at sinabi rito na may gusto raw kumausap sa kanya. Nang nakalapit na nga ang cellphone kay Park Hyun-joo ay agad namang nagsalita ang ating bida. Saad pa nito na hindi ito dapat nangyayari sa'yo kung trinato mo lang ako ng maayos. Nagtaka naman si Park Hyun-joo kung sino ang nangsasalita sa kabilang linya. Dagdag pa nitong bida natin na kapag ba nagtrabaho ako dapat ay bayaran mo ako ng buo. Labis na nagalit ito nang biglang napagtanto na ng hangal na si Park Hyun-joo kung sino ang kanyang kausap at agad naman itong nakilala na ito pala ang ating bida. Sinabihan pa nga ito ng ating bida habang may pang-osar na tuno na dapat ay palitan nito ang kanyang mga password kada 6 na buwan. Dagdag pa nito na dapat ay i-enjoy lamang nito ang kanyang buhay sa loob ng kulungan. Labis namang nagalit dito si Park Hyun-joo dahil sa mga sinabi ng ating bida. Sumigaw pa nga ito haba tinatawag ang pangalan ng ating bida na papatayin niya talaga ito. Lumipas na nga ang sandali at makikita na nating naglalakad ang bida habang masaya ito sa mga nangyari. Nang may biglang pumasok na mensahe sa kanyang cellphone at ito pala ay si Hyung na talagang humanga sa ating bida dahil sa kanyang mga nagawa. Napangiti naman nga dito ang bida natin dahil palagi ngang nag-aalala sa kanya ang kanyang nakakatandang kapatid. Ngunit nasabi niya rin sa kanyang sarili na hindi na dapat ito pa mag-alala sa kanya ngayon pa. Dahil sa ngayon mayroon na itong ipon na pera para sa paghahanap ng mga libingan. Nasabi rin ito sa kanyang isip na kailangan na nitong makahanap ng mga kayamanan bago pa ito makuha ng patay gutom na si CEO Kun, dagdag pa nito na maghintay lang itong si CEO Kun. Habang nagmamanamoni ito sa kanyang paglalakad ay nagulat ito sa kanyang nakita. Dahil pagdating nito sa lugar na kung saan nakatayo ang kanyang bahay ay nakita nitong wala na ito sa kanyang kinatatayuan at isang libingan na ang naruroon imbis na ang kanyang bahay. At sa lugar nga na kung saan naruroon na ang isang libingan ay makikita natin ang mga tao na nagkakagulo. Napaiyak naman ang isang babae habang nagtatanong kung ano ba ang nangyayari. Habang makikita naman sa likuran ang dalawang lalaki na nag-aaway. Pinahinahon naman sila ng isa pang babaeng galit na karga-karga ang kanyang sanggol na umiiyak at sinisisi nito ang mga tao dahil sa ingay nila. Napaisip sagot naman ang isang lalaki na sa tingin mo ba magiging mahinahon pa ako nito dahil sa mga nangyayari. Habang sa isang tabi naman ay may matanda rin na hindi na mapakali habang tinanong ang isang sundalo kung ano ba ang nangyayari din. Huminahon lamang kayo na tanging tugon ang natatarantang sundalo. Napadaan lamang itong bida natin sa mga nagkakagulong tao habang napasabi sa kanyang sarili na hindi na ito nagugulat pa sa pagkakagulo ng mga tao. Dahil sa ang mga kayamanan at libingan ay nagtataglay ng kapangyarihan kaya nagiging sanhi ito nga napakalaking kaguluhan. Naalala nito noong nagtatrabaho pa ito nang bigla itong tinawagan ng kanyang kasamahan sa kanyang tirahan at sinabi nito na ang kanilang tirahan ay nawawala at hindi na nito alam kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit noong mga panahon na iyon ay wala itong magawa at nagtatrabaho pa ito ng walang humpay at ginagawa pa siyang alipin ng hangal na si Park Hyun-joo. At sa oras na natapos na nito ang kanyang trabaho at pagbalik na nito sa kanyang tirahan ay bumalik na sa IS ito kaya napagtanto nito na mayroon ng taong nakasakop ng libingan ng mga panahong iyon. Saad pa nito na sigurado siya na ang taong nakakapagsakop ng libingan noon ay naririplang kaya nasabi na lamang nito na hindi niya hahayaan na makuha ng iba ang kayamanan dahil sa kanya lang ito. Nang may bigla siyang napansin na kumosyon at may nagsasabi pa na huwag siyang barilin at napagtanto nito na ang tinig na iyon ay galing sa kanyang kasamahan sa kanyang tirahan na si Kim Dong-hyun at kaharap nito ang isang sundalo. Dahil nga sa paulit-ulit na pagtatanong ng mga tao ay nagalit na itong sundalo, at sinasabihan nito ang mga tao na magsitahimak sabay tutok sa kanila ng kanyang baril. Agad naman ditong lumapit ang ating bida na nag-ala Jackie Chan na nga at sinipa ang sundalo. Sabay sabi dito sa tumilapon na sundalo na bakit nito tinututukan ng baril ang mga tao. Nagulat naman dito si Kim Dong-hyun dahil sa ginawa ng bida natin. Agad naman binati ng ating bida si Kim Dong-hyun sabay sabi na hindi pa rin ito nagbabago at malambot pa rin ang kanyang puso pagdating sa mga tao. Nagtaka naman dito si Kim Dong-hyun dahil sa mga sinabi nito. Tinanong naman itong bida natin ang naghihingalong sundalo kung bumalik na ba sa IS ang isipan nito. Aba talagang ang lakas loob pa itong nang tanong kung nasa IS na ang isipan ng sundalo ito nga ang naunang nanipa haha. At humingi na lang nga ng patawad ang sundalo dahil nga sa nagpadala ito sa labis na galit.
Tinanong pa nga nitong galit natin na bida ang sundalo kung ano ba ang nangyayari at bakit mayroong mga sundalo sa kanilang lugar. Dagdag pa nito na bakit sila ang nandirito dapat mga pulis ang nag-aasikaso sa mga ganitong kaganapan. Nagulat na lang nga itong sundalo at hindi makapagpaliwanag ng maayos. Napaisip naman nga itong bida nating at naghihinala ito dahil sa kung bakit maraming mga sundalo ang ipinadala sa ganitong kaganapan. Agad na ngang umalis ito at iniwan ang nagtatakang si Kim Dong-hyun. Tinawag pa nito ang bida natin ngunit hindi ito tumugon na parang walang naririnig. Nagtaka naman dito si Kim Dong-hyun dahil sa kakaiba ang mga kinikilos ng bida natin. Sa isang lugar makikita natin ang isang malaking parang bundok at ito pala ang libingan. Mayroong mga sundalo ang mga nakabantay habang may isa namang babae ang nakamasid sa paligid. At ito pala ay si Linda Walker, isang CIA agent na may tinatanong dito sa kanyang kausap sa kabilang linya. Na kung sigurado ba ito na wala pang alam ang mga taga-bansa ng Korea tungkol sa paglitaw ng libingan. Kinumpirma naman ito ng taong nasa kabilang linya na wala pa talaga sabay tanong sa babae na kung bakit ito napatanong. Tumugon naman itong si Linda dahil ito sa maraming sundalo ang nakabantay kaya inakala nito na nalaman na ng bansang Korea ang paglitaw ng libingan sa kanilang bansa. Dagdag pa nito na kaya siguro maraming tao ang nandirito ay dahil sa mga taong gustong tumulong din sa kaguluhang biglang lumitaw. Kaya sinabihan na lamang nito ang kanyang kausap na mag-ingat ito sa pagtatanong kapag nasa mataong lugar sila dahil mayroon ditong mga taong nakakaintindi ng salitang Ingles. Napatanong naman sa kanya ang kanyang kausap sa kabilang linya na kung ano na ba ang nangyayari sa kanilang misyon sa ngayon. Tumugon naman itong si Linda na ang kanilang mga pampasabog ay malapit ng ipasakatuparan kaya naaayon talaga sa kanilang plano ang mga nangyayari. Nang may biglang lumapit sa kanya na isang bida-bidang lalaki at bumati ito sa kanya ng magandang gabi. Agad naman itong tinanong ni Linda kung sino siya at napatawa pa nga itong bida-bidang lalaki dahil sa nagulat itong si Linda pagkakita nito sa kanya. Ang lalaking ito pala ay si Abe Kiyoshi, isang Japanese na miyembro ng mga tagahukay din ng mga libingan. Saad pa ni Linda dito kay Abe Kiyoshi na talagang dinala pa dito ang pagiging matako nila. Dagdag pa nito na kukuhanin nila ang mga kayamanan na makukuha sa libingan para dalhin sa International Police Station. At ang kanilang misyon ay pagtutuon lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsisigurado sa kaligtasan ng mga tao dahil sa paglitaw ng mga kayamanan. Dahil sa pag-uusap ng dalawa ay hindi nila alam na nakita na pala sila nitong bida natin na nagtataka ito kung ano ang ginagawa ng dalawa na iyon sa kanilang lugar. Naisip pa nito na talagang matagal nang nakatayo ang dalawang ito. Napagtanto naman nito na ang babae na si Linda ay nanggaling sa Amerika at miyembro ng CIA at ang lalaki naman si Abe Kiyoshi ay isang Japanese na miyembro din ng mga tagahukay. Napasabi pa ito sa kanyang sarili na huwag siyang pigilan ng mga hangal na ito sa pagkuha niya sa mga kayamanan dahil sa kanya lamang ang mga ito. Ngunit nagtataka pa itong bida natin kung bakit nakatayo lamang doon ang mga hangal na iyon at walang ginagawa dahil sa wala nang natitirang oras pa. Subalit narinig nito sa dalawang nag-uusap na pasasabugan nila ang libingan, saad pa nga ng bida natin na bakit pa nila hihintayin na dumating ang oras na iyon. Kaya napasabi na lang ito sa kanyang sarili na mga baguhan pa ang mga ito. At lumakad na nga ito habang sinasabi sa kanyang sarili na siya na mismo ang manggenguna. At pagdating nito sa kinaroroonan ng libingan ay sinalubong ito ng mga kaligrafiya na kung tatawagin ay tungglyphs na kung saan makikita lamang ito sa mga libingan. Natawa pa nga ito sa mga kayamanan dahil talagang lumitaw pa ang mga kagaya nitong mga kaligrafiya upang mapansin lamang ng mundo. Habang nakatayo at nakatingin sa mga kaligrafiya ay makikita rin natin ang mga tao na nasa likuran ng ating bida. Dahil sa mga kaalaman ng ating bida ay nalaman nito na ang mga kaligrafiya ay magbibigay ng kaalaman sa taong makakabasa nito tungkol sa kung saan makikita ang pasukan patungo sa loob ng libingan pati na ang lahat ng mga nakatagong patibong na naruroon sa loob. Kaya nasabi na lamang nito sa kanyang sarili na isa itong malaking problema sa mga taong hindi makakabasa ng kaligrafiya. Ngunit para sa kanya ay maliit na bagay lamang ito dahil sa maaari niya basahin ang mga ito. Kaya sinimulan na nitong alamin kung saan naruroon ang pasukan nang biglang lumabas ang kanyang system window. Lumabas sa kanyang system window ang mga iba't ibang uri ng paalala tungkol sa pagkakuha nito ng bago niyang kaalaman tungkol sa pag-uunawa ng mga kaligrafiya na may rangang F. At dahil doon ay natuwa na lamang ito sa bagong kakayahan na nakuha nito. Subalit naiirite rin ito sa kanyang system window kaya iwinasiwas na naman nito ang kanyang kamay upang mawala ang kanyang system window. At ayun na nga, nagmukhang tanga itong bida natin sa paningin ng mga taong nakakita sa kanya dahil sa ginagawa nitong pagwas-iwas ng kanyang kamay, haha.
Samantala sa isang lugar na kung saan makikita natin ang isang tulay at sa ilalim nito ay may isang poste na nagliliwanag. Kung saan makikita natin ang mga nakasulat na kaligrafiya at nasabi na nga ng ating bida na natagpuan na nito ang hinahanap niyang pasukan ng libingan. Agad na nga nitong inihanda ang kanyang patalim upang simulan na ang pagpasok dito. At makikita nating biglang hiniwa nito ang nagliliwanag na mga kaligrafiya at pagkahati nga nito ay agad na lumabas ang matinding liwanag na sumakop sa buong lugar. Agad naman itong nakita ni Linda at Abe Kiyoshi at nagtataka pa sila kung ano ba ang nangyayari. Agad naman lumapit sa kanila ang isa nilang kasama at sinabi sa kanila na mukhang nabukas na ang pasukan ng libingan. Hindi naman makapaniwala itong si Abe Kiyoshi kung talaga bang nanggaling ang liwanag sa nagbukas na pasukan. Agad na ngang tumakbo ang bida-bidang si Abe Kiyoshi papunta sa kinaroroonan ng liwanag habang nagsisigaw itong si Linda na maghintay. Pagkadating nga doon ay agad itong lumapit sa nagbabantay na sundalo at sinabihan ito na huwag umalis sa kanyang kinatatayuan dahil baka may kasunod pa na pagsasabog kaya siguraduhin nitong walang mga taong makakalapit dito. Sinabihan pa nitong si Linda na talagang napakasinungaling nitong si Abe Kiyoshi dahil ang kanyang pag-aalala sa mga tao ay puro kasinungalingan lamang. At ang tunay lamang nitong hangarin ay upang walang makapag-estorbo sa kanyang gagawin. Pagdating doon sa pasukan ay napasabi pa nga itong si bida-bida na hindi nila makita ang ilalim ng pasukan dahil sa sobrang liwanag. Hinagisa naman ito ng bato ni Linda upang malaman kung ano ang mangyayari dito at nung makumpirma na mukhang maayos ang lahat ay nagdesisyon na sila na bumaba. Hindi na nga nagpapidyo pa itong bida-bidang si Abe Kiyoshi at tumalo na ito sa butas. Habang mapapansin naman natin ang ating bida na papunta na sa loob ng bigla nitong naramdaman na sumunod sa kanya ang dalawang hangal. Kaya agad itong may naisip na paraan para bigyan ng kahirapan ang dalawa at inaktibo na nito ang mga kaligrafiya na kung saan magdudulot ito ng isang patibong. Sa kabilang dako makikita naman natin na nakarating na sa ilalim ng libingan ang bida-bidang si Abe Kiyoshi na naubo pa dahil sa bumagsak ito sa tubig. Biglang nang dumating si Linda sabay sabi pa dito kay Abe Kiyoshi na napakapadalos-dalos ito sa kanyang mga kilos at hindi muna ito nagplano bago gumawa ng aksyon. Nang bigla silang nagulat nang may naramdaman silang malaking bagay na paparating. Natarante na nga itong dalawa dahil sa bagay na papalapit sa kanila. At ayun na nga bumulagta na sa kanila ang paparating na isang malaking agos ng tubig. Dahil dun kumaripas na nga sa pagtakbo ang dalawa dahil sa rumaragas ang tubig. Ngunit agad naman silang naabutan. At wala na nga silang nagawa pa. Samantala makikita naman natin ang bida natin na ayahay lamang buhay nito habang hinahanap ang lugar na kinaroroonan ng kayamanan. Nang bigla itong nagulat dahil sa nakita na nito ang kanyang kanina pang hinahanap. Pumasok ito sa isang silid na mayroong tubig sa gitna. Nilabas nito ang kanyang hawak na patalim sabay sabi na ito lang ang kanyang dala kaya ito lang ang kanyang magagamit sabay hagis ng patalim sa tubig. Bigla namang gumalaw ang tubig na parang may lalabas na isang malaking bagay. At lumabas na nga ang isang malaking ahas at pagkalabas nga nito ay agad itong nagtanong kung sino itong mahirap na taong nakalaglag ng kanyang pagmamay-ari. Saad pa nga ng malaking ahas na meron itong itatanong sa ating bida. Ang kanyang tanong ay merong gintong patalim at pilak na patalim saan dito ang sa iyo tanong ng malaking ahas sa ating bida. Napangiti na nga lang itong bida natin dahil para sa kanya ay napakadali lang ito. Ang ahas na ito ay isang kayamanan na galing sa libingan at tinatawag ito na gold and silver axis. Hanggang dito na lang muna ang kwento natin mga lodi, abangan nyo po ang mga susunod na mga mangyayari. Papindot naman po ng subscribe button pati na rin po yung like at notifications bell para palagi kayong updated sa mga videos ko hihi. Maraming salamat sa inyong panunood.